Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Hello guys, what's up? Welcome to another episode of Stories Philippines Podcast. Masyado bang malakas? Masyado yata malakas, mahina sa akin. Ayan, sana okay lang kayo, no? Sa mga nandyan sa live natin, kung merong mga nanonood ngayon dahil anong oras na, I think mag-aalas 5 na ng madaling araw. Ayan, welcome sa inyo at shout out sa mga patuloy na nakikinig sa atin. Ako po ang inyong host si Paul. Welcome sa Stories Philippines Podcast, the very first Pinoy horror anthology podcast, ang OG ng mga OG podcast na horror. Ayan, so welcome. This is our first live recording. Sana walang nanonood. Na-joke lang. Hindi ko alam, tignan natin kung anong lagay ng ating status. Hello guys, what's up? Welcome po sa inyo, sa lahat ng nakikinig at ayan, mga nanonood sa ating live. Welcome sa Twitter, live tayo sa Twitter. Live din tayo sa Facebook. Yan, sa Facebook live, tsaka sa Twitter, tsaka sa YouTube. Live tayo sa YouTube, ha? Uy, yun, medyo malakas. Ayan, live tayo sa YouTube. Ayun. So, pasensya na, kinakabahan ako kasi first time nating gawin itong live recording na to na supposedly dapat last Christmas, last New Year pa, pero ayan. So I hope okay lang ang aking audio. Ayan, yung naririnig ninyo. So shout out po sa inyo. Ang Stories Philippines Podcast ay hatid po sa inyo ng Podcast Network Asia. So ayun. So welcome sa inyo, sa mga bago dyan na nakikinig. In-invite ko kayo na mag-subscribe sa ating podcast. I-hit nyo lang yung follow button, yung subscribe button. Sa Spotify may bell na, ha. Ayan. Meron ng bell para sa notification. Ayan. Tsaka sa YouTube meron tayo. Follow nyo tayo sa mga social media natin. Lahat ng link nasa description ng ating show notes. So ano nga ba yung ating pag-aaralan ngayon? Kinakabahan talaga ako. Yung ating pagkukwentuhan yung araw na ito. Ano nga ba? So, hindi ko na patatagalin pa ang ating mga pagkukwentuhan. Siyempre, meron tayong continuation nung nabitin na story natin from the last episode. Kung napakinggan nyo yun. At ngayon, ito, continuation ng yun ngayon ng kwento. Tapos ito, mga kwento na nangyayari ng kababalaghan sa loob ng sinihan. medyo hindi ko alam, basta kayo na lang mag-isip, pero horror po to. So ayun po, so simulan na natin ang ating kwentuhan. Sana mag-enjoy kayo dito sa ating episode ngayong gabi. Okay. So ito ang first story natin, ha. So ito na. Okay, so ito na. Ito na talaga. First story natin. Basahin ko na sa inyo, ha. Si Jeric ay taga Batangas na pinalad na magkatrabaho sa Alabang. O alam nyo na yun guys, yung famous sa sinihan sa Alabang. Maraming kwento sa tingin ko is napakarami nito na about doon, na iba't ibang perspective, iba't ibang view. So yun, segue lang ulit. So yun, si Jeric daw ay taga Batangas na pinalad magkaroon ng trabaho sa Alabang.
Dahil siya ang breadwinner sa pamilya ay puro trabaho na lang ang kanyang inaatupag. Sa call center ay nagtatrabaho at tuwing umuwi ay natutulog lamang siya sa isang dormitoryo ng mga lalaki. Malapit din sa opisina nila. Isang araw ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kapatid na babae. 2 buwan itong buntis ayon sa mensahe. 15 anyos pa lang ang kanyang kapatid at high school nga lang. Naiyak si Jerica at nag-isip ng malalim na nagpapakahirap siya para magkapera at ipadala sa magulang upang mapag-aral ang kapatid. Ngunit wala naman pala itong saysay. Kaya naisipan niya, gagastusin ko ang pera ko. Pinagpaguran ko ito. Nang gabi ding iyon ay napunta siya sa mall at bumili ng lahat ng gusto niya. Sapatos, damit at cellphone at iba pa. Wow. Laki siguro ng sahod ni Kuya Jeric. Shout out po. Ayan. Nang mapagod ay napag-isipan niyang manood ng sine. Wow, may pasine pa. Pinili niya ang isang pelikulang Tagalog. Comedy ito at andun si Ai at Eugene Domingo. Bumili siya ng popcorn at iced tea. Tawa ng tawa si Jeric sa pinapanood. Hanggang sa makaramdam siya ng pag-iihi. Dahil sa takot na baka nakawin ng inumin at pagkain ay dinala niya ito papuntang banyo. Nagmamadaling pumasok ng pintuan si Jeric at gulat na gulat nang makita na punong-puno yung banyo. May pila ang bawat cubicle at halos di na siya makapasok sa sobrang sikip. Laking pasalamat niya nang makakita siya ng isang cubicle na walang nakapilang tao. Nagtataka man ay lumapit siya dito pero pasilip siyang pumasok dahil baka madumi ang toilet bowl kaya hindi ito ginagamit. Tumambad naman sa kanya ang isang napakalinis sa toilet bowl kaya nagmamadaling pumasok upang umihi. Habang ginagawa niya yung kanyang business ay may naramdaman siyang parang may tumutulo sa batok niya pero pag pinapahid niya ito ay wala namang likudo o kahit na ano na nasa batok niya. Makailang ulit din yung nangyari hanggang sa matapos na siya pero kinibit balikat na lang niya ito. Nang matapos ay nakaramdam naman siya ng sakit ng tiyan. Nahihiyaman dahil madaming tao ay nagbawas pa rin si Jeric. Umupo siya at nagtanggal nga ng pantalon. Buti na lamang daw ay maraming tissue doon. Nang mapatingin si Jeric sa ilalim ng pintuan ay may 2 pares ng paa doon. Isang malaking paa at isang maliit. Nainis si Jeric dahil parang minamadali siya nito. Sabi niya, ano ba yan? Para namang di makahintay itong mga to. Bulong nito sa sarili. Maya-maya ay iniuyog na yung pintuan o niyuyug-yug na at katok nga na ng katok daw. Ngunit hindi nagsasalita kaya naman nagalit na nga si Jeric at sumigaw. Ano ba? Dumudumi ang tao mga bastos. Kahit hindi pa gaanong tapos ay tinapos niya na nga ito at naglinis na. Paglabas ko talaga makikita ko kung sino man yun. Ayan niya, at paglabas nga niya nagtaka siya dahil ni isang tao ay wala nga sa banyong iyon. Siya lamang daw yung nandoon. Ganun ba ako katagal sa banyo? Nasaan na yung mga tao kanina? Bulong niya ulit sa sarili. Binaliwala niya ulit ito at lumabas na nga siya ng banyo. Madilim ang kapaligiran papunta sa pinakasinihan kaya nangapa nga siya sa dilim. Nang makarating sa sinihan ay nagulat muli ito dahil puno na ang mga upuan. Ultimo upuan niya ay may nakaupo na ngang iba. Kinausap niya ito upang paalisin. Sir, diyan ako nakaupo. Yun yung sabi niya.
Hindi siya pinansin ito. Nakatingin lamang ito sa screen ng sinihan. Sir, diyan ako nakaupo. Bayad ko na yung upuan na yan. Hindi ulit siya pinansin o tiningnan man lamang. Napansin naman niya na parang walang nagsasalita sa pelikulang pinapanood nila kaya lumingon ito. Napaurong si Jeric nang makita niya na ang komeding pinapanood niya ay horror na ngayon. Ang nasa pelikula ay ang mga duguan na bangkay na patong-patong ang katawan na nakahiga sa sahig at ang iba naman ay nakakupo sa sahig. Patigil siya nang may maramdaman sa likuran niya at nang makita ay tao ito. Ngunit hindi na ito gumagalaw. Patay na. Patay na ito. Tiningnan niya ang paligid niya. Lahat ng tao ay puro patay na. Duguan at may saksak sa ulo. Tumakbo palabas si Jeric sa sinihan. Nakita ito ng usher na nasa labas at hingal na tumigil sa pagtakbo si Jeric. Sir, ano pong nangyari? Tanong ng usher. Patay! May mga patay sa loob ng sinihan. Lahat patay. Pautal-utal pang sinabi ni Jeric. Tinawag naman ng usher ang isang security guard na nasa kabilang sinima lamang at pinatingnan ang loob ng sinihan. Kinalma-kalma pa ng usher si Jeric nang lumabas ang security guard. Sir, wala namang patay sa loob. Sa katunayan sir, 3 nga lang ang tao dun. Sir, baka nananaginip lang kayo. Pahinga na nga po kayo. At umalis ang security guard. Hindi makapaniwala si Jeric sa narinig at napahawak ito sa ulo. Ayun, sabi niya, sobrang stress na ba ako kaya kung ano-ano ang nakikita ko, bulong nito sa sarili. Sir, sa totoo lang, madami talagang multo dito. Marami kasing napatay dyan sa loob ng sinihan. Yung mga nasa dulo ng upuan nakaupo, bigla na lang sasaksakin sa ulo tapos nanakawan. Hanggang ngayon, di pa rin nahuhuli ang salarin. Tapos, di man lang nila ipasara o ipadagdag ang security guard sa loob. Kahit mga ilaw man lang para medyo maliwanag kahit papaano. Kaya yan sir, hanggang ngayon, nandyan ang mga kaluluwa nila. Bakit wala sa news? Wala akong nababalitaan. Tanong ni Jeric. Siyempre sir, news blackout. Mayaman ang may-ari. Yun na lamang sinabi ng usher at umalis na ito. Saglit muna siyang nakaupo sa silya at papaalis na nang may bagong usher na pumalit sa usher na kausap ni Jeric kanina. Paalis na si Jeric nang tinanong siya ng usher. Sir, papatatak ba kayo? Hindi na. Teka, nasaan yung usher kanina? Yung pinalitan mo. Gusto ko sana magpasalamat sa kanya. Ha? Ano pong pinalitan ko? Ako lang po ang usher dito kanina, sir. Hindi niyo po ba ako naalala? Nanghina ang mga tuhod ni Jeric at nanginginig pa habang paalis sa sinihang iyon. Ayan. Grabe yung kwento. Ayan, talagang spooky. Talaga ang daming nangyayaring kababalaghan sa minsan sa loob ng mga sinihan. Ayan, tignan natin. Ayan, buti na lang. Okay, so thank you so much for that story. Napakaganda. Sang ano kaya yan? Sang mall ka? Ay!
Oo. Oo nga, alam ko yan. Recently lang may nangyari dyan, di ba? Oo. May bituin yun. Okay, so thank you for that story. Ay, sinabi ko naman. Sinabi ko yun. Ay, hindi ko sinabi yung yung lugar. Ay, sinabi ko. Teka lang. Ano ba? Oo, sinabi ko. Pero hindi ko sinabi yung mall mismo. Yung lugar lang. Pero may nangyari nga dito sa mall na to recently. Which is very tragic. Which is at the same time. Alam nyo na. Sige, so... Ayan, sabi niya, may nag-comment sabi, naalala mo yung nanonood tayo ng Beauty and the Bestie kapag nagbibitaw ng lines and jokes. Maraming tumatawa tapos paglabas na ng sinihan, bilang lang sa kamay yung tao sa loob. Oh. Ay, grabe. Teka lang. Abutin ko lang yung aking drinks. Pasensya na, guys. Ayan. So, McDo is life tayo. Shoutout sa McDo. Hello po. Ayan. Hindi tayo sponsored ng McDo pero ayan, shoutout po. Wala. Next story na tayo. Ayan. Ako yun. May pinindot ako. So, ayan. Hindi, basahin muna natin yung mga comments na sa story. Yung maganda. Iyan, sige. Sabi niya, ayan, ayoko pa naman ng ganyan. Kala mo nasa ibang dimension ka, mababaliw ako dyan. Tama. Imagine mo mag-isa ka lang or 2, 3 kayo, 5 tao kayo nanonood. Mahilig pa naman ako dati ng ganun dyan sa may Santa Lucia, kaya sa Robinson, nasa unahan pa. Tapos minsan horror. Mahilig akong ganun. Tapos ilan lang kayo. Tapos kasi ako minsan hindi ako sumasabay sa flow sa dami ng tao kapag nanonood. Talagang pwera na lang kung napakaganda ng palabas at nagpa-reserve ako gaya ng Avengers. Pero most of the time, hindi ako sumasabay sa mga tao na yung madami. Minsan nanonood ako yung konti na lang talaga. Tapos ayun, talagang dyan, lalo sa may Santa Lucia. Hindi ko sinasabing meron dyan, pero yung parang gano'n, talagang madilim. Alam nyo naman yung isang sinihan, ganyan. So, ayun, nakakaano lang. Ayun, sabi niya, ito naman may nag-comment, sabi niya, pero not true daw. I live around the area nung sementeryo pa siya. So totoo yung rumors na sementeryo siya dati. Okay. Okay, so, ayun, even my brother and grandpa ay nakalibing dun dati. Okay, so grade school ako nung pinademolish yung public cemetery para gawing mall. And then regular ako sa mall. We even rented a stall para sa business. Pero wala namang talagang anything na nakakatakot. Especially the cinemas. Gawa-gawa lang talaga siguro ng mga tao. Alam na bibenta yung kwento dahil dating sementeryo yung lugar. Pwede. Pero hindi mo rin naman talaga maaalis na may mga ganyan, may mga entities. Ayan. Teka lang. Ayan. So yun, shout out sa mga ating nakikinig or nanonood ng live ngayon. Ayan, this episode will be published on Friday. So napakaswerte nyo at nauna kayong nakarinig at ayan, sa mga susunod unannounce to biglaan. I-announce natin para maka-join naman kayo, para makapag-interact, makapag-comment din kayo, makapag-chat. Ayan, so shout out sa inyo. So yun, ito naman may nagsabi, totoo yan sa blank mall. Hindi ko na sasabihin, pero yun, alam niyo na yun kung saan, guys. So recently lang may nangyari sa mall na yun. So eto, I also have experience sa sinihan dyan. Total taga-alabang lang ako, kaya dyan ako nanonood ng sine that time. Halos kalahati ng sinehan ang tao nung pumasok ako.
Habang napapasarap ako sa panonood ay may nabulong sa tenga ko na umiiyak at nahingi ng tulong. Boses ng babae, so lumingon ako sa paligid kasi wala namang nabulong. Tinuloy ko yung panonood ko nung nasa kalagitnaan na ng movie. Napansin kong tumatayo na yung balahibo ko. Agad ako napatingin sa paligid. Walang tao kung hindi ako na lang. Sa takot ko, lumabas na lang ako dire-diretso ang lakad palabas at di ko na tinapos yung movie. Real talk, dating sementeryo yung mall na yan. Maraming buto ang hindi nailipat sa sementeryo or hindi naalis at nakalibing pa rin nga dyan sa mall na yan. Muntik na naman. Batang alabang ako kaya alam ko yung kwento. Oh. So interesting. Di ba kadalasan ng mga dating sementeryo yung mga school. Ayan. Pero buti na. Grabe. So okay. So i-continue pa rin ba natin? Ayan, kasi maraming nag-share. Hello po sa ating mga nanonood. Hello, welcome sa inyo sa ating live. Ayan, so sige nga, i-click ko lang kasi baka naglalag ako, baka maglag ako. So ayan. Okay. Ayan, thanks po sa pagdalaw at pagdaan ng madaling araw. Ayan, intentional to. Yan, intentional. So ayan, patuloy tayo sa pagbabasa ng mga na-share na kwento. Ito pa sabi, talagang may multo dyan sa sinihan ng yan sa may Alabang. Kasi noong araw ay sementeryo yan. Yun nga, sementeryo. Ito, sikat na kwentong kababalagan ang sinihan sa may Alabang nga sa isang mall. Hindi ko pa na-try mag-mall doon dahil medyo malayo sa lugar namin, pero may nabalitaan or may nabalita dati na may kung ano nga daw sa lugar na yan bago gawing mall. Sementeryo ba or what? Nakalimutan ko. Ayun, oo nga. Sementeryo nga daw. Yan, naranasan ko na magsini dyan kasamang office mate ko. Alam namin yung story about sa mall. Kaya nag-try kami. Last full show at horror movie pa yung pinanood namin. Lakas trip nyo. Ayan. Ayan po, ang lakas po ng trip nila. And then, nasa na? Tika lang. Sabi nila, pag pumasok ka sa sinihan while the movie is playing, madami daw tao kang makikitang nanonood. Tapos, pag natapos mo na yung movie at nagbukas ng ilaw, may kita mo ilan lang pala yung nandoon. Tapos sabi din sa CR meron din daw. Pero wala naman kami na experience siguro kasi di kami di nagpakita sa amin or not sure. Okay, so ayun. Thanks for sharing that story. Maraming nagsasabing hindi totoo, marami daw hindi rin totoo, pero di natin alam, we never know kasi but we can't remove the fact na na dating sementeryo yung lugar. Sige. Ito, next story na tayo. Ito, nangyari ito 2016. Nagplano kami ni mama na manood ng sine sa may mall dyan sa may Alabang. Alam nyo na yun kung saan. Ito na naman guys. Okay, so yung pinanood namin yung movie ni Michael Jackson. Kaya yun, bumili na kami ng ticket. Pagkapasok namin sa sinehan, walang tao, kami lang ni mama. Kaya parang ang creepy kasi. Kami lang, kaya lumabas kami, tinanong kami ng guard kung bakit kami lumabas. Mag-uumpisa na araw yung movie. Sabi na lang namin, iintayin na lang namin yung iba naming kasama kahit wala naman talaga. Ilang minutes pa ay dumating ang dalawang babae at pumasok, kaya pumasok na rin kami. Kahit 4 lang kami ay okay na. Kaya kami lang ni mama ang nanonood.
Kaya yun, nag-start na yung movie, nawala yung takot ko. Ilang minutes na ang dumating, madami na sila, mga 6 to 8 person. Anino lang kasi nga ang nakikita namin doon, madilim kasi nga sa loob. Yun nga, rinig namin na nag-uusap sila sa likod. Ayun nga, rinig namin na nag-uusap sila sa likod lang talaga ng seats namin. Okay. Ito na nga mga best. Ito na yung pinaka-creepy lang yan na mapapamura ka talaga. Nung patapos na yung movie, sabi ko kay mama, Ma, hindi ko na talaga mapigilan, ihing-ihi na ako. Pagtayo ko, pagtingin ko sa likod, shucks, walang tao. As in, walang tao sa likuran namin. Yung 6 to 8 person na pumasok, wala na sa likuran namin. Di ko maipaliwanag yung feeling ko noon. Naiihi na tatakbo na ba ako o kalma lang? Kaya umupo ulit ako sa tabi ni mama. Tapusin na lang natin, malapit naman din matapos. Ayun, kaya nanood na lang ako ng walang imik. Nanginginig yung tuhod. Pinifigure out ko kung nakalabas na ba sila na di naman namin namalayan o talagang hindi sila tao. So yun na nga, ang tapos na yung movie, tumayo na yung dalawa naming kasama at si mama. Tapos sabi ni mama ay nakalabas na agad yung nasa likuran natin. Hindi na lang ako sumagot kasi takot na talaga ako. Sabi ng kasama namin na dalawang babae agad-agad di man lang natin namalayan na lumabas na sila. Kaya yun, nag-uusap na sila about sa movie pero ako tahimik at parang nakayakap kay mama kasi nga best, takot talaga ako. Kaya pagkalabas ay sabi ko ay, Mama, uwi na tayo. Nagtanong si mama, Nak, di mo lang natin namalayan na lumabas yung nasa likuran natin, ano? Dito ko na sinabi kay mama, Ma, nung pagtayo ko pa lang, nung sabi ko sa'yo mag-CR ako, wala na talagang tao sa likuran natin. Kaya bumalik ako sa pagkakaupo kasi takot ako. Nanginginig pa nga yung tuhod ko Yun lang, sorry sa paglalahad ng kwento. Hindi talaga ako marunong magkwento, haha. Sana nagustuhan nyo. By Perlas. Thanks for that kwento. Ayun. Ito. Okay. Sabi niya, marami talagang nakakatakot na pangyayari sa sinihan. Gusto ko rin ibahagi yung sa akin. Naalala ko noong 2018, kasarapan ng panonood ko ng horror movie noon sa isang sinihan. Nagulat ako nang may humaghagik-gik sa tabi ko. Maya-maya pa ay bigla naman... Ano to? Umuungol. Hindi ko na natiis, nilingon ko. Ayun, may ginagawang kababalagan. Kababalagan nga. Ayun. Kababalagan nga yun. So, ayun. Thanks for those. Ayan, ano natin. Medyo... Ayan. Yun natin yung ating sound effects. Okay. So, thank you for that. Grabe. Ang creepy nun Okay. So, next story na tayo. Hi, good evening po sa inyo. First time ko lang sana ay maunawaan nyo na first time ko lang po mag-share, sana ay unawain nyo na lang. Nangyari to nung showing ng Shake, Rattle and Roll. So kami ng girlfriend ko gusto naming itry sa mall na ngayon para naman maiba. Kasi iisang mall lang napupuntahan namin lagi. So ito na nga, bumili kami ng ticket. Hindi ko alam kung saan yung entrance ng sinehan, kung saan showing yung palabas. Wala rin kaming napagtatanungan. Sabi na lang namin, ano ba to? Kahit guard na umiikot, wala man lang masyadong makita. Hanggang sa dumating na yung oras kung saan ipapalabas na nga yung papanoorin namin. Nakita na namin, ewan ko, ba kung parang bakit ang bigat ng pakiramdam ko nung papasok na kami. Binigay ko yung ticket sa babae at saka pinapasok na kami pero wala man lang silang imik. So binaliwala ko na lang. Pagpasok namin,
siksikan na ang daming tao na halos di kami makaupo. Pero ayun, nakaupo pa rin kami nung may nakita kaming bakanting upuan na dalawa dun sa may bandang likod. Nagulat ako kasi paano ba naman tinignan ako ng dalawang bata na sa unahan namin, parang may galit o yung tingin ko o kung ano. Tapos paglingon ko naman sa kabilang side ng GF ko, may nakatingin nga rin sa akin. Ayun, medyo napasigaw ako din, sinenyasan niya ako na wag daw akong maingay. Andun na nagsitayuan na yung balahibo ko. Sabi ko sa GF ko, tara na, parang may mali dito. Sabi niya, di pa tapos, mamaya na. Parang tanga naman to. Pinilit ko siya ng pinilit. Hanggang sa di ko na talaga nakayanan kasi parang nakatingin nga sa amin lahat ng tao. Okay. Maya-maya nagsabi yung GF ko na parang iba na nga. Tapos tara, lisa tayo. So ayun, habang bumababa kami, nakatingin sa amin lahat ng tao, walang imik. Dali-dali kaming lumabas at nag-uunahan pa nga kami. Aba, nagulat kami kasi bakit nakasarado. Tapos may lumapit sa amin na 3 card. Sabi sa amin, "Ma'am, sir, mawalang galang na ho. Paano po kayo nakapasok? Nakasarap po yung sinahan na yan. Tignan niyo po, walang katao-tao." Doon na kami, kinilabutan. Di na kami kumain, dire-diretso na lang kami umuwi. Magmula noon, hindi na kami ulit nagsini sa lugar na yun. Hindi ko malilimutan yung nangyaring ito. Pasensya na po kung corny at magulo yung story ko. Sana po ay ma-appreciate nyo at maraming salamat po. By ASTFGHL JKL Muntinlupa. Ayan, ang ganda ng pangalan mo, pinag-isipan. Pero ayun na naman, same pattern, same place. Diba? Same. Ang spooky lang. Okay, so thanks. Medyo creepy yung mall na yun, lalo na yung sinihan nila. Na-try na namin din dati ng kinakapatid ko na dun manood ng Girl, Boy, Bakla, Tomboy. And then, nung papunta na nga kami sa entrance kung saan kinukuha yung ticket, sobrang sigla ko noon kasi nga manonood kami ng sine. So excited nga ako. And then yung pumasok na nga kami, ang daming tao. Doon kami banda sa may likod, sa may kaliwa. Sa may bandang pangatlong row, doon nga sa may likod. Tapos yung nagsimula na yung palabas lumabas na yung pagmumukha ni Vice, tawa kami ng tawa. After namin manood, nagtaka kami kasi bakit parehas lang kami ng kinakapatid ko na masasakit yung ulo. Tapos napaisip ako bakit nagkataon pa na sabay-sabay kaming nilagnat. Di nag-decide na kami na umuwi. Medyo talagang lalagnatin na kami. Ayun, nagtataka lang akong bakit kami nilagnat nga at nagkataon pang sabay-sabay. Feeling ko rin talaga iba yung pakiramdam ko kapag nasa loob ka. Sayang, gusto ko pa naman siyang mapuntahan. Kaso nga, yun nga, may nangyari nga dun. Diba? Doon ako manonood ng No Way Home. Hindi, joke lang. Ayoko na. So, ayoko na po. Okay. So ito, bago to nilagnat daw sila. Tapos may, yung kanina, may kakaibang feeling dun sa, sa loob ng mall. Okay. So thank you for that story. Eto. Hi, gusto ko lang i-share yung story ko about sa isang mall sa may Alabang. So here's the story. Hindi ko talaga experience to sa tita at tito ko at sa friend ko. Yung tita ko sa Anson's Alabang nagtatrabaho. And gabi na nga siya umuwi. Anniversary nila nung tito ko. So nag-decide sila na doon na lang mag-celebrate sa mall na yun. Nanonood ng sine tapos kakain. Nung time daw na yun, school bukol pa yung palabas. So the usual, bumili sila ng ticket, pumasok at nanood.
unlike other story, nakaupo naman sila. Patay yung mga ilaw. Okay naman yung pinapanood nila, masaya nga daw. In fact, halos lahat daw ng kasabay nila manood tawa ng tawa. Kaya pati sila ay nadadala sa kakatawa. Hanggang sa natapos yung palabas. Okay naman daw, so here's the creepy part. Naisipan daw nila na paglabas tumambay muna para tingnan kung gaano nga kadami yung nanood. Nagtaka daw sila at kinabahan na nung napansin nilang parang wala pang 20 katao yung lumabas ng sinihan. So, sino yung napakadaming tao na kasabay nilang tumatawa sa loob? The other story is sa tropa ko. College kami nung sa university sa Taguig. Since yung boyfriend niya ay nag-aaral sa West Bay, nag-decide sila na after ng school, pumunta sila ng jowa niya dun at magsine. So ito na nga, nanood nga daw sila doon. Pagpasok nila, patay na yung ilaw, sigsimula na. Nakaupo din daw sila. At ang kwento pa nga niya, nababatrip daw siya kasi ang ingay daw sa paligid. Ang dami daw nagkukwentuhan at nagbubulungan. And then na-experience nila ang scariest part nung natapos na yung palabas. Bumukas yung ilaw at walang nanonood kundi sila. May 3 couple na magkakalayo. Ang ending, nagtulakan daw sila ng jowa niya palabas ng sinihan. Madalas ako sa Star Mall. Madalas nga ako doon. Madalas ako sa Star Mall since madalas ako pumunta ng Muntinlupa pero never ko binalak pumasok sa sinihan. By Lady Behind in Taguig City. So yun, nabanggit ko na nga yung mall. So napaka-tragic nung nangyari recently nga. So ayun, sayang. Doon pa naman nga ako manonood ng No Way Home. Layo, hindi joke lang. Pero ayun, talagang napansin ko doon sa mga kwento, medyo may pagkakapare-pareho. Comedy, tapos yun nga, maraming tumatawa. Kasi nga na makapag seryoso yung palabas, tahimik lang naman yung tao Hindi ba? Pero yun, mostly nga daw comedy. Tapos pagkatapos na, bumukas na yung ilaw, walang tao. Diba? Walang, or kayo lang talaga, ilan lang magkakalayo pa. So nakakapagtaka nga yun. Diba? Kung halos pare-pareho ng accounts ng kwento, baka mapaniwala or maniniwala nga ikaw or yung tao kapag ganun, diba? Diba halos kasi pare-pareho ng pattern, magkakaibang tao pero ganun yung sinasabi, diba? So yun, sabi nga may nag-comment, ang creepy nga sa lugar na ito. Dating sementeryo na naging metropolis tapos Star Mall, Alabang na ngayon. Diyan din yung sobrang daming ibon sa wire ng poste. As in, ang dami, ewan ko kung bakit. Basta, ang alam ko madaming mura dyan. Masarap mamili. Oo. Ayun. So ngayon, wala na siya, nasunog. Tama ba? Ayun ba yun? Check natin sa balita. Star Mall, Alabang fire. Okay, so ayun nga. Fire hits mall in Alabang, Muntinlupa City. So recently nga lang. Bakit? Anong reason? Teka lang. Manila, Philippines. Fire struck the Star Mall in Alabang, Muntinlupa City earlier Saturday morning. Okay. The Bureau of Fire Protection said the fire broke out past 3 a.m. Oh, 3 a.m.? Ayokong bigyan ng meaning pero diba, ang creepy lang. Reached the second alarm at 4:15 a.m., the third alarm 4:49, and the fifth alarm 7:13 a.m. So ang tagal. The blaze reached the Task Force Alpha 7:46 at 12:30 p.m. hanggang tanghali. Task Force Alpha. Ayan.
According to DCWB report, fire volunteers and personnel of water concessionary helped firefighters put out the fire. The fire was placed under control at around 7:03 p.m. gabi na. So halos, buong maghapon, madaling araw at maghapon. Paano nagsimula yung At least 4 firefighter volunteer and 1 were hurt in the fire. Ano yung cause? Bakit nasunog? Diba? So yun, kung gusto nyo, panoorin nyo na lang yung balita. So yun nga. So dating sementeryo, tapos naging metropolis daw, tapos ngayon mall. What's next? Hindi ba? What's next? Vista Mall. Hindi. Nakita ko lang sa nyo, sa newsfeed ko yon. Pero yon, thanks for that story po. Ayan guys. So ito na naman. Ito medyo may iba. Medyo may ibang variation yung kwento. Sabi niya, "Hi." Ano yun? Okay. Sabi niya, "Hi, I'm Sai, 19 years old. I just want to share my sobrang weird experience sa Star Mall, Alabang, way back 2017. So yan, binanggit na natin guys. Kanina medyo hindi pa natin kasi wala, ganun talaga eh. Nagtatrabaho ang mom ko sa isang company ng gatas sa San Pedro, Laguna, at every year nagkakaroon ng company ng bowling tournament, pero noong 2017 sa Star Mall na sila maglalaro. So first day ng laro nila, sumama ako. Actually, lagi naman akong sumasama, pero this time mas excited ako kasi maganda at maayos na ang pinaglalaro nila. Though alam ko ang background ng story ng mall na iyon, ba't ko pa naman iisipin kung kasama ko naman ang mama ko at ang mga katrabaho niya, hindi ba? So ayun, nag-start na silang maglaro at ako nasa bench lang nanonood. Hanggang sa naboard na din ako at nagutom, kaya nagpasya akong manghingi ng pera kay mama para bumili ng pagkain at bumaba. So para lang po sa hindi pa nakakapunta ng mall na iyon, pagpasok nyo, nasa kaliwang bahagi, 5th floor ang bowlingan nila. At nasa kanang bahagi or 5th floor din naman po yung sinihan. So magkabilang bahagi ay meron pong magkatabing elevator at escalator. Going back, pumunta ako ng ground floor, left side pa rin para bumili ng burger at fries. Pagkatapos kong bumili ay napansin ko na may maingay na something sa bandang gitna. Kaya naglakad-lakad muna ako. Mas madalas kaming mamasyal sa festival mall kaya hindi ko masyado talagang kabisado yung mall na ito. Pero sa kasagsagan ng paglalakad ko, hindi ko na malaya na ang dinadaanan kong escalator ay sa bandang kanan pala. At mas lalo akong nalito sa paligid. Hanggang sa umabot ako sa 4th floor. Puro furnitures, sofa, beds, cabinets, etc. Gusto ko pang suyurin yung floor na yon pero sabi ko, hindi ko matanaw yung bowlingan nila mama. Kaya sa huling escalator na paakyat ay inakyat ko na rin. Pag-akyat ko, bumungad sa akin ang napakadilim na sinihan at tanging zigzag type na LED lights na kulay blue ang ilaw. Nakakabingi rin ang katahimikan. Nilibot ko saglit ang mata ko sa paligid baka sakaling matanaw ko yung pupuntahan ko. Pero wala. Madilim. Nagtanong na lang ako sa lady guard na nasa harapan ko. "Ate, saan po dito yung bowlingan? Yung may mga naglalaro po ngayon?" "Baba ka lang dyan sa escalator, Ning. Tapos, akyat ka sa kabilang escalator. Pag akyat mo, doon na yun." Habang magkausap kami ng lady guard,
napansin kong may kuya guard na lumabas sa isa sa mga sinihan na akmang pupunta sa pwesto ko. Pero pagkasabi ng lady guard ng direksyon ay agad ko itong sinunod at pumunta na sa kabila. So pag-akyat ko sa 5th floor sa left side, napansin ko na mas maaliwalas dito. Siguro ay dahil may naglalaro nga sa loob. Pero dahil galing ako sa kabila ay sinubukan ko rin itong lingunin para makita ko ang itsura nito. Paglingon ko sa aking likuran ay bumungad sa akin ang napakaaliwalas na 5th floor at napakaraming tao na nakatambay sa gilid. Bigla itong nagkaroon ng daanan sa gilid paikot sa buong floor na pinagtataka ko dahil nung nasa kabila ako ay kanina ay pinababa pa ako ng lady guard at sa kabila pa ako pinakyat. Nagkaroon din ng Tom's World sa tabi ng sinihan na napakaingay at may mga batang naglalaro. Nagkaroon din ng tindahan ng fries at popcorn sa kabilang gilid ng sinihan. At bigla ring nagkaroon ng parang castle sa kaliwang bahagi nito at may nagpipicture-picture pa. Tinanaw ko ang sinihan at ganun pa din. May kadiliman at nandun pa rin ng LED lights pero si ate lady guard wala na. Si kuya guard lang ang nakita ko at nagtatanawan lang kami dahil parang pareho kaming nagtataka. Ayun. So, ano yung lugar na yun? Hindi sa totoo lang. Baka yung alam mo yung madalas na tema sa mga palabas, yung mga ley lines na sinasabi nila, yung daanan, mga sa parang way para sa ibang dimension, ganun. 'Di ba? Kasi dito sa story na to oo nga, hindi ko masasabing creepy pero somehow nakakapagtaka or talagang mysterious. Diba? Kasi parang Stranger Things tuloy ang ating tema ngayon. Ayan, diba? Kasi parang bakit ganun? Hindi ko nag-iba yung paligid niya. Ito, way back nung nag-concert dyan si Jolina Magdangal, nag-blackout bigla. Wala ata mga, ayaw ata ng mga ghosts ng maingay. Ayun, ending umuwi daw si Jolens pero nakakanta pa naman siya ng Crying Time. At ayun, biglang nagkailaw na. Panik nga yung mga tao nun ang init pa sobra. Kaya nagtataka si Manong Guard kasi humingi ka ng direksyon sa hangin. Oo nga. Na-confuse si Guard. Tas pag hindi ko parang kapag nandun ka sa part na yun, parang nag-iiba yung paligid mo, mag-iiba yung parang may something. Hindi ba? So ayun, thank you po sa pakikinig kung hanggang ngayon ay nandito ka. Yan. Ayan, ito iba naman to. Ibang sinihan to. So ito. Sabi niya, taong 2017, panagbenga noon sa Baguio, wala akong kasama. Naka-base ako sa trabaho sa San Fernando City, La Union. Napakaganda ng syudad nga na iyon. Tanaw mo lang ang karagatan, nakakamangha ang paglubog ng araw tuwing sasapit ang hapon. Dahil mag-isa lang nga ako, naisipan ko na lang na magluto at maghapunan ng pansit canton. Day off ko
Normal day lang naman. Pagkatapos nun nagpahinga ako saglit sa maliit na silya sa office, kaharap ang mahabang silya. Naisip ko na manood na lang ng sine, total mag-isa lang naman ako. Pagkapasok ko pa lang sa CSI Mall ng La Union, aba, tunay ngang nakakamangha. Napakalawak ng parking lot. Napakasarap mag-ikot-ikot. Habang nasa loob ay pinagmasdan ko ang kagandahan ng mall. Tinuon ko ang daan papuntang sinihan. Pinili kong panoorin ang The Ring. Pagkatapos ay agad akong umupo sa ikatlong row mula sa dulo ng upuan sa may bandang pinakadulo. Nasa itaas ko naman ang dalawang mukhang magkasintahan pero nasa edad na mid-30s na ang mga ito. So yun na nga nagsimula na ang nakakasindak na palabas. Sa kalagitnaan ay may umupo mula sa tabi ko. Isang upuan ang distansya naming dalawa. Nilingon ko ito at nakahood. Base sa katawan ay lalaki ito. Umupo ito ng marahan at diretso ang tingin sa palabas. Sa di may paliwanag na dahilan ay nakaramdam ako ng lungkot habang pinagmamasdan siya sa dilim na ang tanging liwanag ay yung liwanag na tumatama sa palabas. Nanatili siya sa posisyon na ganon. Ako naman ay nakatuon sa palabas ngunit nililingon ko siya paminsan-minsan gawa ng di ko talaga maalis sa aking isipan ang nararamdaman ko na kalungkutan. Ilang minuto ang lumipas at natapos na rin ang palabas. Agad ko siyang nilingon ngunit dahan-dahan siyang nawala sa paningin ko. Kinuskus ko ang mga mata ko, nangangambang totoo ba ang nakikita ko? Pero wala na siya. Tuluyan na nga siyang naglaho. Ang lungkot na nararamdaman ko ay napalitan ng takot. Nang sulyapan ko ang magkasintahan sa aking likuran ay nakaalis na ang mga ito. Umalis ako sa kinaupuan ko na may pakiusap na sana ay huwag niya akong susundan. Gawa ng nag-iisa lang ako sa office ng gabing yun. Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin ako kung ano ba ang nangyari sa lalaking yun. By Woo Shong. Ayun. Ito ibang mall naman daw to sa CSI Mall sa may La Union. So yung mall sa La Union. Ganun talaga guys, parang kapag may entity ka na nakikita or parang nararamdaman, may dala silang emotion eh. Minsan takot, madalas takot, minsan lungkot. Yung talagang malulungkot ka na nung hindi mo alam. Sobra. Ganyan. At yun, tama yung ginawa. Huwag niyang siyang sundan. Diba? Huwag niya siyang sundan sa kung ano man yun. Yes, so ayan. I think that would be our last story. Thank you po sa pagpapadala. Ayan. Thank you po sa mga nag-comment, sa mga sa mga nakikinig hanggang ngayon, sa mga nanood sa ating live. Ayan, biglaan unannounced, pasensya na. So usually talaga kasi gantong oras ako gising, Pacific Standard Time or Pacific Daytime. So yun, PST. Ang time zone ko kasi po is Los Angeles, California. Sorry naman po. So ayun, salamat po sa mga nakikinig sa atin. At kung hanggang dito ay nanatili ka, thank you so much. At huwag mong kalilimutang mag-subscribe, mag-follow kung bago ka pa lang at i-share mo ang ating episode na ito. At magpadala ng mga kwento na kagaya ng ating mga binasa na ayun nga, pakiusap ko po na medyo ayusin natin yung wordings kasi nabubulol talaga ako pag Tagalog. So yun, thank you so much po at muli akong inyong host si Paul at ito na naman, sasabihin ko na naman sa ngalan ng aking co-host na si Rap. Ito na lang, Rap, ikaw ba? Di joke lang. Ayan,
So, busy masyado si Rap. Nagtatrabaho, nag-aaral. So, saan ka pa? So, yun. Marami tayong pakulo na darating this coming, basta kasi simula pa lang 2020. So, ayan, may mga kasama tayo dito. May mga segments tayo na magaganda. At ayan, maraming salamat po. Ay, shout out daw kay Sky Alpel sa Facebook. Ayan, shout out po. Ayun, so hanggang sa muli, ako inyong host si Paul at nagsasabi na ingat kayo lagi at huwag kayong magpapasunod. Sabihin nyo, huwag kayong sundan sa kung ano man yung sumusunod sa inyo at mag-ingat kayo lagi, huwag yung labas ng labas. Oo, kung hanggat maaari, huwag na lang lumabas or kung kayang hindi lumabas, guys, please. Sa panahon ngayon kasi pag mga healthy na lang yung yung nasa loob. I mean, basta ganun, kanina nabasa ko sa Facebook, basta ganun. So yun, maraming salamat Podcast Network Asia, sa aking team na matyaga, na nagtsatsaga sa akin. Thank you po sa inyo. At ano pa bang dapat batiin? Basta lahat ng link na nandyan sa puntahan nyo, bisitahin nyo sa mga natin, sponsors natin at sa mga naniniwala at patuloy na sumusuporta. Thank you guys sa inyo. Maraming salamat po. Ako si Paul. At ito ang Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.